God is the Lord and has revealed himself to us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Christ in our midst. Kalimera. Good morning. Welcome everyone. This is your radio program, Boses Orthodoxia, or the Voice of Orthodoxy. Together with your host, this is Father Chrysostom, now signing on. Once again, in behalf of His All Holiness Bartholomew I, Patriarch of the Holy Ecumenical Patriarchate of Constantinople, New Rome, also His Eminence Metropolitan Nectarius, Bishop of Hong Kong and Southeast Asia, I give you my paternal or priestly blessing in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Of course, with nowadays modern technology, other regular listeners are also simulcast po ito, listening to us now via live stream. Once again, this is your friend in the Lord. This is your brother, your catechist, your shepherd and priest, your spiritual father, Father Chrysostom Sarmiento. Buong puso po na aking pinararating ang pagbati sa lahat ng mga faithful Orthodox, sa tanan ng mga palangga, mga minamahal na mga kabugtuan na Orthodox, lalo na dyan sa churches in Davao Oriental, churches in Surala, and Lake Cebu in South Cotabato, under the leadership or shepherding of Father Panharios Boreros. Greetings also to our new mission church in Pasay City, Saints Peter and Paul Orthodox Community. Same to the churches in Santa Rosa City, Los Baños City, and Sinaloan, all in Laguna Province. Pagbati rin po sa ating mga kapatiran dyan sa Katayngan, Masbate. Hello, Mother Teodoti. Hello, Sister Agnes, Sister Esther, and Father George Daligdig. At lalo na rin po dyan sa Annunciation of Theotokos Orthodox Cathedral, Parañaque City. Good morning, Father James. Likewise to all the faithful parishioners of the Holy Theophany Orthodox Mission, Bacon District, Sorsogon City. At syempre to all the faithful of the Holy Martyr Saint Eleftherios Orthodox Church, Balo del Norte, Gubat, Sorsogon, Philippines. Let us give thanks to the Lord. Eucharistes omen to Kyrio. Allow me please to read to you a statement quoted from one of the patristic fathers, from St. John Chrysostom, circa 407. Tell me, suppose someone were invited to a feast, and were to wash his hands, and sit down and be already at the table. And after all this, he refused to partake of the feast. Is he not insulting the man who invited him? In order not to be the cause of increasing still more your condemnation, for you yourself, in considering yourself condemned and not worthy, do not approach communion, thereby condemning yourself even more. I beg you not to put off coming to Holy Communion, but to render yourself worthy, both of being present in the church and of approaching the altar. Tell me, if any king were to invite you, would you not do everything so that you could be admitted to eat with him? God has invited us to heaven, to the table of the great and wonderful King, and yet we shrink and hesitate. And instead of hurrying and running to be there, what then is the hope of our salvation? We cannot lay blame on our weaknesses or unworthiness. We cannot accuse our sinful nature, for God invites us as we are. It is laziness and nothing else that makes us unworthy. Good morning, Ma'am Stefana. Now it's your turn. Okay, good morning po sa lahat ng naka-tune in, and thank you so much, Father Chrysostom. Binabati din namin ang aming regular listeners na sina Irene and Jamina Esteves, Arlene and Salome Escorel, Glo and Imelda Istayani Villa, and Celso Espinola, Buddy Erlano. Salamat din po sa mga prayers ninyo, Father George, Father James, Father Archimandrite Philemon, Father Protopriest, Father Panharios, Mother Chodoti, Sister Esther, and Father Jeff Garcia or Rafael, and Presbytera Catherine or Josephine.
And likewise to Father Nikitas of Greece, Father Deacon Barnabas of Larnaca, Cyprus, Yasos Calimera, hi and good morning. To Sir Branco and Laurelay Milosevic of Brancolay, Daet Camarines Norte, Pumasibog, God help us. To Sir Michael Bostros of Cairo, Egypt, Kiriay Laison, Lord have mercy. Thank you po also to our anonymous sponsors. Maraming salamat po sa inyo. And to our program staff, good morning po sa lahat ng mga nakikinig. Sa mga natututo po o nabibless na ng programang ito, maaari niyo pong iabot ang inyong mga kalooban. You can text or call us also and let us know if you are being blessed by this program. Pwede po kayong makipagkita or mag-request for catechism. While we have our catechism, you can share your learnings you have learned from our program. Habang on air po kami, pwede po kayong mag-text. And here is our number, 0910-274-6080. Ulitin ko po, 0910-274-6080. Okay, sa mga youth, mga kabataan, you can group yourselves, young professionals, students, mga nanay at tatay. Bakit di po kayo mag-organize ng maliliit na grupo in a cafe, office, house, or you could request catechesis from us. We are gladly willing to do and reach you with all our heart just to help you wake your spirit at maibalik ang inyong faith sa true church, true worship, true faith. Do not fear, do not be afraid to decide. Be firm. Maging malakas po kayo para po mabiyayaan ang inyong mga kaluluwa. And we are here to reach you with all our hearts and the best we can. Di po ba, Father? Okay. So, andito po kami lahat para po kayo ay gabayan. Amen. Please allow me to read to you 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 24. Sabi dito, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang paalala sa akin. Okay po, and now you may visit our new website at Facebook account at Orthodox Church in the Philippines, or you can call us or text us again in the number 0910-274-6080, or look for us also at orthodoxyinbicol.blogspot.com, maging sa YouTube po at Orthodox Bicol. You are also welcome to visit our makeshift chapel located at Balo del Norte, Gubat, Sorsogon. Nandoon po ang Holy Martyr, St. Eleftherios Orthodox Church. Okay, at this moment, may we request everyone to join with us as our parish priest, Father Chrysostom, lead us in prayer. Nawa ay totoo at taimtim din tayong makiisa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Glory to thee, our God, glory to thee, O heavenly King, a comforter, the Spirit of truth, who art in all places and fills all things, treasure of good things and giver of life. Come and dwell in us and cleanse us from every stain and save our souls, O gracious Lord. Agios o Theos, Agios Iskiros, Agios Athanatos, Eleison imas. O Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Agios o Theos, Agios Iskiros, Agios Athanatos, Eleison imas. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. All Holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us from our sins. Master, pardon our iniquities. Holy God, visit and heal our infirmities for thy name's sake. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. The Nicene Creed together. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten the Father before all worlds, light of light, very God of very God, begotten, not made of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man, and was crucified also for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried. And the third day he rose again according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge the living and the dead, and his kingdom shall have no end. And I believe in the Holy Spirit, the Lord, and the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spake by the prophets. And I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I acknowledge one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. O Lord Jesus Christ, our God, in thy mercies and loving kindness, thou regardest the humble prayers of all who call upon thee with their whole heart. Incline thine ear and hear now my prayer offered to thee in humility. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Be mindful, O Lord, of thy holy Orthodox Church. Confirm and strengthen it, increase it and keep it in peace, and preserve it unconquerable forever. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Be mindful, O Lord, of Archbishop Nectarius, and of every bishop of the Orthodox, the priests, the deacons, and all the clergy of thy church, which thou hast established to feed the flock of thy word. And by thy prayers have mercy upon me, and save me a sinner. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Be mindful, O Lord, of all civil authorities, of our armed forces, of this city, of this municipality in which we dwell, and every seat and countryside. Grant them peaceful time, that we in their tranquility may lead a calm and peaceful life in all godliness and sanctity. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Be mindful, O Lord, of those who travel by land, by sea, and by air, of the old and the young, the orphans and widows, the sick, the suffering, the sorrowing, the afflicted, the captives and the needy poor, and upon them all send forth thy mercies, for thou art the giver of all and good things. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Be mindful, O Lord, of me, of thy humble servant. Grant me thy grace, that I may be diligent and faithful, avoiding all evil company and influence, resisting temptation, that I may lead a godly and righteous life, blameless and peaceful, ever serving thee, that I may be accounted worthy to enter into the kingdom of heaven. Amen. Being calmly adorned in thy sacred priestly robes, and duly drenched with the streams of thy pure and sanctified blood, thou didst soar aloft to stand before thy Master Christ, hence never cease to intercede for those honoring with faith thy mighty and blessed contest. Thou overthrower of
glorious and blessed Eleftherios. Ang inyo pong narinig ay ang Apolitikyon o awit kay Holy Martyr of Saint Eleftherios, ang patron ng Gubat, Sorsogon, Philippines. Now, it's trivia time, the most awaited moment every Saturday, di po ba, Father? Hey, siguro maraming naghihintay sa amin ngayon. Okay, so, salamat. At what is the other term for confession? Okay, join our trivia. Text us. You can call us now. We will be entertaining your answers before we end our program. Text us now, 0910-274-6080. Ulitin ko po yung number. I hope naka-phone book na yan sa mga nag-aabang palagi ng trivia. 0910-274-6080. Okay, so let's take heed to the call of our Green Patriarch, His All Holiness Bartholomew I of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, New Rome. In view of this, let's lift up to God our environment, ang ating panalangin ng pagsamo. Para po tayo ay magabayan na tayo ay patuloy nating mapangalagaan ang ating kapaligiran. Kaya tayo po ay makipag-isa sa panalangin ito upang sa araw-araw po ay maalala natin na kailangan nating pangalagaan ang ating kapaligiran. Panalangin ng pagsamo. Lubos kaming nagpapasalamat, O dakilang Diyos, sa lahat ng iyong nilikha. Ang araw, buwan at mga bituin, ilog, lawat dagat, kabundukan, kagubatan at halamanan, mga hayop at kulisap sa tubigan at katihan, mga isda at ibon, mabangis at maamo, malaki at maliit, ang panahon ng tag-ulan at tag-init, sa araw man o sa gabi, pinupuri ka namin o makapangyarihang lumikha. Kay rami at kay ganda ng iyong ginawa, o aming Diyos, sa iyong karunungan, nagawa itong lahat. Subalit kaming pinagkatiwala ang mga laga ng iyong nilikha. Ngayon ay nagsisisi sa aming pagkukulang at pagmamalabis. Patawarin kami sa ginawa naming pang-aabuso sa iyong mga nilikha, dahil sa aming kapabayaan, kamangmangan at kasakiman. Inaamin namin kami nagwalang bahala at di nagmalasakit sa iyong mga likha, tulad ng pag-abuso namin sa aming mga sarili. O Panginoon, kailan pa kami mamumulat sa aming mga pagkakasala? Gaano pang tubig at hangin ang aming lalasunin? Ilan pang puno at kabundukan ang aming wawasakin? Gaano pa kalawak na lupain ang aming sisirain? Ilang tao pa ang kailangang magkasakit, magdusa at mamatay? Kailan pa kami matututong magmahal sa kapwa at magmamalasakit sa daigdig na aming tahanan? O Panginoon, kinalinga mo ang aming kabayanan at namuhay ka sa aming piling. Binigyan mo ng kahulugan ang buhay at tinuruan mo kaming mga siwa ang lahat ng nilikha. O Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pinagsisisihan namin ang aming pagmamalabis at pagkukulang. Mapabilang nawa kami sa iyong kaharian at mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa tulong ng iyong biyaya, O dakilang Diyos, aming igagalang ang iyong nilikha bilang tanda ng iyong kalinga, kaluwalhatian at kapangyarihan. Sisikapin naming maging tagapangalaga at katiwalang tapat. Nawa kami na iyong lingkod ay magsilbing tapat, mga siwang lubusan at magmalasakit sa iyong nilikha. Sa patnubay ng nagbibigay buhay na Espiritu, tulad ng paglago ng pag-ibig namin sa iyong banal na ngalan, sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. And now, we will go now to our catechesis. Let's call Irini na matugdo po sa ato sa mga buhay sa mga santos, Presbytera Mary para sa review sa mga lessons last Saturday, and Father Chrysostom para sa ato catechesis. Tis pris veis tis Theotoku soter soson
of the Theotokos, Savior, save us. Tis brisveis, tis Theotoko, soter sosonimas. Romans chapter 12 verse 1 says, Brethren, by the mercies of God, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Hello po sa inyong lahat dyan. Again, welcome sa The Voice of Orthodoxy. Today is March 2, 2013, ngayon ang first Saturday of the month. Sa segment na ito ng The Lives of the Saints, ikukwento ko sa inyo ang buhay ni Saint Juliana and her brother Paul. Kapistahan niya po ngayong March 4. Ito ang storya niya. The holy martyr Juliana and her brother Paul were executed under the Emperor Aurelian on the year 270 to 275 in the Phoenician city of Ptolemais. Ang nangyari, the emperor happened to visit Ptolemais at sa pagbisita niya, nakita niya si Paul na kapatid ni Saint Juliana, who made the sign of the cross. Bawal ang Kristyanismo noon, kung kaya they arrested him and threw him in prison. Kinaumagahan, when they brought him to trial, he openly and boldly confessed his faith in Christ, na siya ang mananampalataya ni Kristo. Kung kaya he was subjected to fierce tortures. Nang makita ni Saint Juliana ang paghihirap ng kanyang kapatid, she began to denounce the emperor for his injustice and cruelty. Kung kaya ipinag-utos din ni emperor na siya ay parusahan at torturin din. They beat the martyrs, tore their bodies with iron hooks, sinunog sila over red-hot grates, but they were not able to break the wondrous endurance of the Lord's confessors. 3 soldiers torturing the saints were struck by the courageous spirit of the martyrs, and they in turn believed in Christ. These newly chosen of God were named Quadratus, Acacius, and Stratonicus, and they were immediately executed. The tormentor tried to seduce Saint Juliana with a promise to marry her if she were to renounce Christ. But the saint refused the offer and remained steadfast. By order of the emperor, they sent her to a brothel o lugar ng mga prostitute for her to be defiled. Pero kahit nandoon siya, the Lord also preserved her there. Inilayo ng Panginoon sa kapahamakan, kung kaya anyone who tried to touch the saint lost his sight. Sa puntong iyon, galit na galit ang emperor, kung kaya he commanded that they again burn the bodies of the saints. Those who saw the suffering of the saints began to murmur loudly, and Aurelian gave orders to behead o pugutan ng ulo ang magkapatid na Juliana at Paul. Habang naghihintay na sila'y pugutan ng ulo, with gladdened face, the brother and sister went to execution, singing the passage from the Bible. Psalm o mga awit, chapter 43 and 44, verse 7. For you have saved us from those who afflicted us and has shamed those who hated us. Okay po. Mga kaibigan, naway nabigay sa inyo ng inspirasyon ang buhay ni Saint Juliana at kanyang brother na si Paul. Sa muling pagkakataon, ipinakita sa atin ng Diyos na nararapat nating paghandaan ang buhay na darating at
pangmatagalang kay sa buhay rito sa lupa na napakaiksi lamang. Happy listening kay Nanay Juliana Escanilla ng Luna Candol at maging sa kanyang pamilya. Susunod po ang katekismo ni Father Chrysostom at para handa tayo sa susunod na tatalakayin niya, ire-review po natin ang topic last Saturday. Alright, good morning everyone. Sa narinig natin sa segment ng The Lives of the Saints, minsan sa buhay natin, kahit na malapit tayo sa Diyos, ika nga, hindi naaalis ang mga pagsubok at ang smooth sailing ay paminsan-minsan lamang. Madalas tayong namumroblema sa kung ano-ano, like our regular bills, electric bills, water bills, nandyan pati na yun sa cable ng TV. Maliban pa dyan ang sa load ng mobile phone natin at mga tuition fees ng mga anak at marami pang iba. Iba-iba ang kinakaharap natin sa buhay, pero tinuturuan tayo ng Panginoon harapin bawat pagsubok. Ariin natin itong mga krus sa pang-araw-araw na buhay. At dito'y nakikiisa tayo sa krus ni Kristo, kagaya ng pagsunod ng mga disipulo niya at mga santo noong nabubuhay pa sila, kagaya ng pinamalas ni Saint Juliana at ng kanyang kapatid na si Paul na ibinahagi sa atin kani-kanina lamang. Sabi nga sa Holy Scripture in Matthew 16:24, Jesus said to His disciples, "If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me." Alright, sa review natin ngayon sa nakaraang topic last Saturday, we understand that the sacrament of penance or confession is a new baptism. It has also been called the mystery of the second baptism, since it involves the forgiveness of all sins committed after baptism. Christians who live in communion with Christ are expected to avail themselves of sacramental penance periodically as a form of spiritual check-up, as a means of humbling themselves before God, and in order to receive guidance in the spiritual life from their shepherd. The sacrament of penance is to liberate and heal rather than to judge. Okay, sa pagpapatuloy ng topic about sacraments, narito po si Father Chrysostom to discuss about the sacrament of the Holy Communion. Thank you, Presbytera Mary. Good morning to all our listeners today. Our topic for today is the sacrament of the Holy Communion or Eucharist. Ang banal na hapag, sabi sa wikang Tagalog o Filipino. From John chapter 6 verses 32 and 33, 48 through 51 says, "Truly, truly I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes from heaven and gives life to the world. I am the bread of life. Your fathers ate the manna from the wilderness, and they died. This is the bread which comes down from heaven, that man may eat of it and not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread which I shall give for the life of the world is my flesh." The Eucharist or communion is a personal encounter with the living Christ. And this is where we meet Him and invite Him into our soul. Sacraments are called the kiss and the embrace of Christ. Ito ang yakap ni Kristo. Ito ang halik ng Panginoon sa atin. The Eucharist is a personal encounter with the living Christ. Ang banal na komunyon ay personal na pakikipag-isa kay Kristo.
May mga nagsasabi, or some others are saying, or I had been taught in Sunday school that God is everywhere. Some are saying God is everywhere. And that is true. May mga nagsasabing ang Diyos ay nandoon kahit saan. Pero alam niyo po, ang mga salitang ito ay madalas nagiging scapegoat ng marami. They do not just want to go to church. At ang ginagawa, sinasabi nilang ng marami, ang Diyos naman, anyway, is everywhere. But that was one that make us angry. Di ba? Everywhere was too vague. The word everywhere is too broad and inexact in thought. And as Christians, we want to find Him somewhere, specific area, in a particular area. The God who is present everywhere is to be found somewhere in specific. Saan po yun? Where? Jesus said, "This is my body. This is my blood." Nang ang mga ito ay sinabi ni Jesus, sinabi na ito ng tumpak. He meant exactly what He said. The bread and the wine that are received at communion are literally His body and blood. Protestants do not believe, neither accept this. Sa mga Protestants, ayaw nila ito. They don't believe this statement or this reality. Na ang komunyon o ang Eucharist ay literal na katawan at dugo ni Kristo. They say the communion is only a symbol, symbolic of His presence. That the communion is only a symbol. Simbolo lang daw ang komunyon ayon sa mga ito. Whereas, the Western Church, or the RC, keeps on explaining this mystery. Yung Western Church, they always try to explain this and fully grasp kung ano talaga ang mystery. But we cannot explain the mysteries of God unless God allows us to understand that mystery. The Orthodox Church accepts the real presence of Christ in the Eucharist. The elements of bread and wine are changed into essential presence or essentially present in the sacrament. Here in the Orthodox Church clings tenaciously to the old tradition formulated by the Seventh Ecumenical Council. Ang Orthodox Church po ay patuloy na nangunguyapit, kumakapit ng patuloy at kailanman hindi nagbago, unaltered, unchanged. Hindi nagpalit, kailanman. Hindi umalis doon sa old tradition formulated by the Seventh Ecumenical Council. Ano po ang nasasa doon sa Seventh Ecumenical Council? Nung ang simbahan pa po ay hindi pa nahahati. Ano ang sabi ng kanilang pinagkaisahang statement of the church? Neither the Lord nor His apostles anywhere stated that communion is an icon or picture or mere symbol only. Kailanman hindi po sinabi ng mga apostoles o ang mga early church fathers during their 7 ecumenical council meetings or conclave, kailanman hindi nila sinabi na ang katawan at dugo ni Kristo ay isa lamang icon or picture or symbol. For Jesus said, "This is my body. This is my blood." No questions. No need for interpretations or explanations. Just believe in what He said. Nang sinabi ni Kristo, ito ay aking katawan at dugo, wala na po tayong tanong. Lord, paano naging katawan mo ang tinapay? Paano naging dugo mo ang wine? Sinabi ng Panginoon just believe in Him. Just believe in what He said. Yon ang paninindigan ng 7 Ecumenical Council. Yun po ang tinatayuan ng Orthodox Church. Sampalatayanan lang ang sinabi ni Kristo. Yun na po yun. Hayaan na natin ang misteryong ito. And no need for us to try or attempt to explain.
No need for us to imagine. No need for us to mentally assent what He has stated for us. No need to interpret what He said. According to one of the patristic fathers, one of the church fathers, Saint John of Damascene or Saint John of Damascus writes that the bread and wine are changed into body and blood by the law of the Lord. The bread and wine are changed into body and blood of the Lord. But if you inquire as to how this takes place, it is enough for you to know that it is effected by the Holy Spirit. Ang tinapay at ang alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Subalit kung atin daw pong tatanungin, isisain, susuriing mabuti, paano ito nangyari? It is enough for us to know na ang Holy Spirit ang gumawa nito. And the manner of the change can in no way be researched. Hindi natin pwedeng i-research kung pinano ginawa ng Holy Spirit every time nagpe-pray ang clergy o ang pare o ang obispo, turning the bread into the body of the Lord and changing the wine into His blood. We don't know how the Spirit, hindi natin alam kung pinapaano itong ginagawa ng Holy Spirit. The manner, the act itself of the changing can in no way be researched. Walang sino mang tao ang maaring makapagpaliwanag o makaunawa dito kasi. Thus, the Holy Communion is not a mere symbol. Hindi lang po simbolo ang komunyon. Tignan po natin, may bigay ako sa example. Yung bill, yung pera, sabihin natin, yung pera, yan ay simbolo ng Pilipinas. Simbolo ng kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. May power din siya. Power niya pambili, pambayad sa mga kautangan. Ang sabi nga doon sa pera, ang papel na ito ay pag-aari ng Republika ng Pilipinas at pangbayad sa lahat ng uri ng pagkakautang. Yun ang sabi doon. Yun ang power niya. May value siya. Pero hindi natin pwedeng kainin. Meron naman po, napaka-symbolic sa atin, Philippine flag. Bawal isuot yan. Bawal padapuin sa lupa. Bawal yan sunugin. Bawal yan ipakita sa madla sa mga tao na gulagulinit na, kailangan palitan na yan. With all extra care and respect. Yan ay mga simbolo. Yan ang mga simbolo na hindi naman natin pwedeng kainin, i-take sa ating mga sarili. Samantala, ang Eucharistia o ang komunyon ay di siya simbolo lamang na ipinagkakamali ng marami. If the Holy Eucharist or communion is only a symbol, then why is it that St. Paul said this? Ano pang sinabi ni San Pablo in his first letter to the Corinthians? For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's cup till He comes again. Therefore, whoever eats the bread and drinks this cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let no man examine himself. Let every man examine himself. And so let him eat of the bread and drink the cup. For he who eats and drinks judgment to himself, if he does not judge the body rightly. So narinig niyo po ba? Talagang may kapangyarihan ang komunyon at hindi lamang siya po simbolo o symbolical. Let's continue to read verses 30 through verse 32. For this reason, many among you are weak, physically or spiritually. For this reason, many of you are sick, and a number sleep. Sleep here means dead. Sabi ni San Pablo, ang iba sa inyo na hindi man lang inaayos ang konsensya ay patuloy lamang na nagkukumunyon. Kaya nangyayari, sabi dito, ito ang dahilan kung bakit marami na sa inyo ang nagiging mahina. Marami na ang may sakit, ang iba ay nangamatay na.
But when we are judged, we are disciplined by the Lord in order that we may not be condemned with the world. Confession and communion are natural or physical manifestations of what's in the spiritual realm. Confession and communion speaks our condition. Ito ang monitor. These monitors are conditions. These are manifestations of what's indeed in the spiritual realm. That we are indeed connected or in full koinonia in Greek, in full communion with His body, which is His church. Nangangahulugan lang po na ang di pagkumpisal at di pagkomunyon ay mga sintomas, ay hindi lamang sintomas. By not confessing our sins to God through the clergy, not receiving His body and blood, are already manifestations that we are, little by little, being detached from the body. Tayo ay lumalayo sa katawan ni Kristo. We are being detached from God. By not confessing our sins and not receiving communion are vital signs of being detached from God and His church. Tayo mismo ang gumagawa sa ating mga sarili. Tayo mismo ang ating kasalanan, ang di nating pagkumpisal. We are slowly excommunicating ourselves. If we are not receiving His communion, we are slowly excommunicating ourselves. It's not the church that excommunicates. It's us. It's our act. It's our sin. According to Saint Theodore of Mopestia, Jesus did not say, "This is the symbol of my body and blood." When Jesus Christ raised the bread as well as the wine, He did not say, "This is the symbol of my body and blood." No, He did not say that. But Jesus said, "This is my body and this is my blood. Take this as oft as you can in remembrance of me." Hindi sinabi ni Kristo, ayon kay Saint Theodore of Mopestia, nang itinaas ni Kristo ang tinapay at alak, hindi sinabi ni Kristo na ito ay simbolo ng aking katawan at dugo, kundi sinabi mismo ni Kristo, ito ang aking katawan at dugo. No more questions. Teaching us not to see the nature of the object. For in becoming the Eucharist, the objects are changed into the body and blood of Christ. Sa Orthodox Church, body and blood talaga po ang pinapartake ng mga tao. In the Orthodox Church, we partake the body and blood of the Lord. We receive the bread and wine. Unlike in the Western Church, only the priest is taking the blood, and they do not serve the blood to the people. That's why the communion is not complete. Hindi po ba? Hindi kompleto. Bakit? Ang sabi doon, yun ay violation kasi according to St. John Chrysostom. Hindi ko po ito salita. Gawing kompleto ang mga bagay na ito. If you will just serve the body of the Lord, then where is the blood? According to St. John Chrysostom. When Jesus said, "This is my body, this is my blood," tanggapin natin ito na dalawa. Mixed na ito na dalawa. What, sabi ni St. John Chrysostom, what is in the chalice is the same as of that which flowed from Christ's side. What's in the chalice is the same as of that which flowed from Christ's side. Kung ano daw ang nasa loob ng chalice ay yun din, pareho ang lumabas mula sa tagiliran ni Kristo. And the Orthodox Church has been willing to accept the mystery of the change that occurs in the elements of the bread and wine.
without trying to explain it with words, with eloquence, such as transubstantiation. Sa Orthodox po, walang sinasabing transubstantiation as was done in the Western Church or RC. The Orthodox has too strong a sense of mystery to attempt to explain the Eucharist. And one of the most important points of the Orthodox Church Divine Liturgy comes with the priest's invocation of the Holy Spirit to consecrate the bread and wine. Pag kinoconsecrate na ng Orthodox priest o bishop ang body and ang wine at ang bread, ang tawag po nito in Greek is epiklesis. Kung paano bumaba sa sinapupunan ni Mary ang Holy Spirit upang dalhin nito ang anak ng Diyos na si Jesus. Ganito rin ang ginagawa ng banal na Espiritu sa pagbaba sa tinapay at alak. Just as the Holy Spirit descended to the womb of Mary and made the body of Jesus from the flesh of the Virgin, so the same Spirit descends upon the bread and wine on the altar, transforming them into the body and blood of Jesus. The early church fathers never suggested, pakinggan niyo po itong mabuti, please listen to this carefully. The early church fathers never suggested, wala pong suggestion ang mga early church father na ganito, not to partake of communion because of personal unworthiness. On the contrary, one of the most ancient Christian documents called Didache says, if anyone is holy, let him come. If anyone is not holy, let him repent and come. Ulitin ko po. Ang sabi po ng mga early church fathers, sinabi ito sa Didache, sa komunyon. Sa sino mang banal sa mga oras na yon, lumapit at tumanggap sa katawan at dugo ni Kristo. Subalit sa mga oras na yon, sa mga hindi banal sa pagkakataong iyon, huwag siyang lumayo, bagkos siya ay magsisi at lumapit at tumanggap sa kaloob ng Diyos. If anyone is holy, let him come. If he is not holy, let him repent and come and receive the body and blood of the Lord. Here ends our catechism about sacrament of communion, part 1. This will be continued on our next episode next Saturday. Thank you very much. God bless you. Tis pris veis tis Theotokos soter sosonimas. By the prayers of the Theotokos, Savior, save us. Tis pris veis tis Theotokos soter sosonimas. Evaristo, thank you for the catechesis or echo from heaven or food from above. Okay. This voice of orthodoxy, our program is open for sponsors, donors. Di po ba 30 minutes lang po ang ating catechesis over the radio. Kaya po ang panawagan ay pwede po kayo mag-request for catechism or you can invite us sa inyong mga bahay or you can visit us sa aming chapel and you can observe us during our liturgy. Sisikapin po namin kayo ay gabayan sa inyong spiritual journey towards the true faith, true church, and true mother, the Holy Mother Orthodox Church. Okay. Greet ko din po sa Bulacau dyan, si Menchi, Teacher Weng Yu, Teacher Tess, sa lahat ng avid listeners po dyan sa Carriedo, Mang Rufino, Aling Marlene, Rene, Ryan, Ella, Nikki, Sofia, Ibeth, Onesimos at Ma'am Ibeth, Kagawad Tote, at dyan po kay Yaya Marie, at dyan din po sa Iris and Paul Bake Shop. God is really good, isn't it? Okay, thank you for listening to us. Okay, so we are inviting you all to visit and observe
our liturgy every Sunday. Kay Father Chrysostom, for your additional message po. Binabati din namin ang mga nakikinig, regular listeners dyan sa Mapapak, Barcelona, Sorsogon, as well as Pero Diaz. Ganun din sa may Kasiguran area at sa Payawin area. Sa lahat ng naririnig kami hanggang sa Samar. Of course, we also want to see you or meet you in flesh. Kay Nanay Ana, ganun din. Kay Ana din, ang Balod Sur, na, mukhang hindi nagte-text ngayon. Siyang panalo ba? Okay, may winner po pala, Father. Hindi ko na, Okay, sige. hindi ko siya na monitor agad. Okay, so we have a winner, our avid listener. Ana, congratulations sa'yo. And thank you for always listening to us. Siya talaga yung nakakuha ng sagot kasi talagang she really listen intently sa aming questions and sa mga lessons kasi andun din yung mga answers dun kinukuha. Okay, congratulations. Your load will be after our program. If I'm not mistaken, this is the third time that Ana won the load. Father. Okay. We want to meet you not in the spirit. We want to meet you in flesh or personally. Magkita-kita po tayo kung gusto niyo. Thanks to all the donors, benefactors, and sponsors of the program. Maging mga first-timers who listen to our program today. God bless your efforts. Magbunga nawa ito sa inyo. Let's meet on air again next Saturday at the same time. According to Hebrews 3:15 says, "Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. My hope is the Father, my refuge is the Son, my protection is the Holy Spirit. Holy Trinity, glory to Thee." Se Ogopo, I love you. This is the voice of Orthodoxy, and Father Chrysostom Sarmiento now sign off. Revealed himself to us. Blessed